Tayo magpapatuloy na sa ating pag-aaral sa gabing ito at ating ipagpapatuloy ang ating nabinbing aralin sa Isaiah chapter 42. Tayo ngayon ay nasa verses 5 to 7 o kung kakayanin natin hanggang verse 9. Although medyo napakahaba, pero tingnan natin kung hanggang saan tayo makakaabot. Napakaganda ng aralin at ng ating topic sa gabing ito. So atin po itong sisimulan. Ayan, nakita ko na si Ate Alma. Magandang gabi po. Salamat at naka-join kayo. Alam ko walang mga internet dyan kahit sa church. Walang internet. So salamat po kung kayo ay salamat sa inyong pagsama. Si Alma nawa ay kasama ang mga kasama sa bahay. Ayan. Okay, kung nasaan man po kayong lugar nagkukonek sa oras na ito. Okay, so tayo po magpapatuloy sa ating pag-aaral. Kagaya ng nabanggit ko, tayo ay nasa Isaiah chapter 42 verses 5 to 7 or 5 to 9. So sa ating pagsimula, tayo po ay manalangin. Samahan po ninyo ako. Manaming Diyos na dakila sa lahat, maraming salamat po muli, Ama, sa gabing ito, sa iyong pagsama at paggabay sa amin. Amin pong patuloy na tinatagubilin sa iyo ang gawain. Ikaw po ang magturo, manguna sa amin at kami po ay magkaroon ng maayos na signal, maayos na koneksyon at maayos na talakayan upang kami matuto lalo at malapat namin ito sa aming mga buhay. Pagpalain mo kami at gabayan, Panginoon, kay aming maparangalan sa gawain ito sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Amen. Okay, ayan, so tayo po'y magpapatuloy verses 5 to 9. So nung mga nakalipas na, kailan ba tayo huling nag-devotion? Noong Tuesday. Noong Tuesday ating natalakay ang pagpapatuloy pa rin ng mga propesiya ni Propeta Isaiah hinggil sa pagdating ng Misaya. Yan, salamat po Ate Alma sa inyong lahat. Andito na rin si Ate Gertrudes Lasap, buhat sa Santa Rosa, Laguna. Ayan. Okay, so atin po ipagpapatuloy. Ito pong chapter 42 nga, ito ay propesiya hinggil sa pagpili ng Panginoong Diyos sa kaniyang lingkod. At ito nga ay tinatawag natin o kinukonsider natin ang lingkod na binabanggit dito ay ang Panginoong Hesus mismo o yung Mesiyas. At nagamit din natin sa panimula yung mga terminong kaugnay ng Misaya, yung Kristo, the word Christ, ang salitang Kristo or Christos or Christ, ang ibig sabihin nito ay pinili, the anointed one. Ayan, so at siya ay pinili, siya ay itinalaga ng Diyos bilang lingkod, bilang kanyang representative dito sa lupa para tubusin ang ating mga pagkakasala. Siya ay namuhay, siya ay tunay na Diyos, subalit siya ay namuhay bilang tao. Isinantabi niya ang kaniyang pagiging Diyos upang magampanan niya ang kaniyang ministeryo, ang pagliligtas sa atin. So ulitin natin, siya ay tunay na Diyos, si Jesus ay tunay na Diyos. Subalit siya ay naging tao dahil ang makakapagligtas sa ating mga kasalanan ay dapat na mamatay sa krus. Kung ang Panginoong Hesus ay nanatiling Diyos sa panahong iyon, hindi siya mamamatay dahil ang Diyos ay walang kamatayan. Subalit, siya rin kaya siya ay naging tao para mamatay sa krus. Subalit siya ay nanatili ding Diyos dahil kung siya na may mananatiling tao lamang, hindi niya naman kakayaning mapatawad ang ating mga kasalanan dahil walang kakayahang magpatawad ang tao ng kasalanan. Kaya pinagsama yung kaniyang personalidad o yung kanyang katangian bilang Diyos at bilang tao para maubos ang ating mga kasalanan, mapatawad at mapanumbalik tayo sa relasyon natin sa Panginoong Diyos. But syempre, alam nating lahat ng kapatawaran sa kasalanan, ito'y kagandahang buhat sa kagandahang loob ng Diyos. Magandang gabi, Pastor Dennis. Salamat at napasama ka sa ating pag-aaral. Ano po? Ayan. So, ito ay buhat sa kagandahang loob ng Diyos. At ang ibang termino sa theology, tinatawag nating regeneration. Mababasa natin ito sa Ephesians chapter 2 verses 1 to 7. Doon sa verse 8, ito ay tinatawag ayon sa kagandahang loob ng Diyos. Ayan, magandang gabi rin. Leah, salamat. Sa Poland pa nagmula ang ating kapatid sa Panginoon. Okay.
So, atin pong talakayin sa gabing ito yung verses 5 and 9. Basahin ko. Ayan niyo pong basahin ko ito. Magandang gabi, Sir Irene. Ang Diyos na si Yahweh, ang lumikha ng kalangitan. Nilikha rin niya ang lupa at nagbigay buhay sa lahat ng bagay dito sa daigdig. Kaya't sinabi ng Diyos na si Yahweh sa kaniyang lingkod, akong si Yahweh ang tumawag sa iyo sa katuwiran. Binigyan kita ng kapangyarihan upang pairalin ang katarungan sa daigdig. Sa pamamagitan mo'y gagawa ako ng kasunduan sa lahat ng tao at sa pamamagitan mo'y dadalhin ko ang liwanag sa lahat ng bansa. Verse 7, ikaw ang magbubukas sa mga mata ng mga bulag at magpapalaya sa mga bilanggo ng kadiliman. Okay, dun muna tayo, ano? Ang mga talatang ito, yung verses 5 to 7, ay bahagi ng isinasaad sa chapter 42 na kung saan tumatalakay sa koleksyon ng mga propesiya na nagsasabi sa pagdating ng isang lingkod ng Panginoon na magdadala ng katarungan at katuwiran sa mundo. Ang lingkod na ito ay nauunawaan nating lahat bilang foreshadowing o pangunang pagpapaalam sa Panginoong Hesus na gaya ng inilarawan din sa Bagong Tipan. Ang mga talatang ito ay naglalarawan sa pagkakakilanlan ng Diyos bilang ang lumikha at tagapagtaguyod ng lahat ng buhay. So lahat ng buhay natin, ang lumikha nito ay ang Panginoong Diyos. At ang kanyang tungkulin sa pagdadala ng liwanag at pagpapalaya sa mga bansa sa pamamagitan ng isang piniling lingkod. So makikita natin dito sa kabanatang ito yung sentrong tema ng kabanata. Una, isinasabi dito yung paglikha ng Diyos at pagtataguyod sa lahat ng buhay na mayroon dito sa mundo, yung kanyang nilikha mismo. And then pangalawa, yung kanyang tungkulin o yung kanyang pagmamalasakit na padalhan tayo ng magbibigay ng liwanag sa atin at magpapalaya buhat sa ating mga pagkakasala. So, pwede natin niyang makita pag ating binasa muli, buhat doon sa Genesis hanggang sa kasalukuyan. So, nakita natin kung paano bumagsak ang mga tao sa pagkakasala. Sabi sa Romans chapter 5 verse 12 kung paanong pumasok ang kasalanan sa pamamagitan ng isang tao. At itong taong ito ay si Adan. Yan. Itinatampok na mga talatang ito, yung verses 5 to 7, ang kapangyarihan ng Diyos na tumubos at magpanumbalik ng mga tao o sitwasyong nawawala. O maraming taong nawala, napahiwalay. So yung ating termino lagi, yung pakikipagbati. Dati naging kaaway tayo ng Diyos. So tayo ay nakipagbati o yung tinatawag natin sa theology na reconciliation. At ibang term pa yung redemption, tinubos naman tayo sa ating mga pagkakasala. Binibigyang diin ang kanyang katapatan sa kanyang mga pangako at ang pagmamalasakit at pagtatalaga ng kanyang mga pangako sa pagdadala ng katarungan at kalayaan sa mga inaapi. So siya yung dakila, pinakatapat na huwes or judge na nagbibigay ng katarungan at kalayaan sa mga inaapi. Ang mga talatang ito ay sumasakop sa soberanya ng Diyos or the sovereignty of God na nagsisimula sa pamamagitan ng pagbibigay diin sa tungkulin ng Diyos bilang lumikha ng langit at lupa at ang nagbibigay ng buhay sa lahat ng tao. Ito ay nagtatatag ng otoridad at kapangyarihan ng Diyos sa lahat ng nilikha na naglalagay ng pundasyon para sa kanyang aksyon at mga pangako. Sa verse 5, ang sabi dito, ang Diyos na si Yahweh ang lumikha ng kalangitan. Nilikha rin niya ang lupa at nagbibigay buhay sa lahat ng bagay dito sa daigdig. Kaya't sinabi ng Diyos na si Yahweh sa kanyang lingkod. Ayan, yung pagkapatuloy natin sa verse 6. No? Sabi niya doon, akong si Yahweh ang tumawag sa iyo sa katuwiran. Binigyan kita ng kapangyarihan upang pairalin ang katarungan sa daigdig. Sabihin ay, merong commissioning, may pagtatalaga. Hindi lang basta pinili ni Yahweh yung kanyang lingkod, ito'y itinalaga niya at in-empower.
no? Binigyan niya ng kalakasan, ng kapangyarihan. So naalala ko yung aming tinatalakay kanina doon sa devotion, sa music, tayo ay merong ministeryo at ang ministeryo na yan ay nagmula sa Diyos. Tayo ay pinili buhat sa kawalan, itinalaga tayo ng Diyos. Yung kasama ko, yung mga umaawit, yung music, so hindi nagkataon na pamilya ay ni Ate Alma ay magagaling kumanta. So ang Diyos ang nagkaloob nung talento sa pag-awit. Ay ibig sabihin, ito'y ibinigay ng Diyos at sila'y pinili, sila'y itinalaga bilang maging taga-awit o tagapanguna sa pag-aawitan. At ang pagpili na yon ay sinamahan ng empowerment o pagpapalakas. Minsan nakakaranas ng kabigatan, mga problema, pero sa kabila ng lahat ng iyon, dahil sila'y tinawag, pinili ng Diyos para gawin ang ministeryo ng pag-awit, na andun pa rin yung kalakasan. Ayan, naandyan si Leah, naandyan si Irene, so yung mga yan ay mga singers din yan at mga itinalaga din ng Diyos, napakaganda ng mga boses ng mga taong iyan. Ayan, sana ay magkita-kita kayo sa mga susunod na panahon. Okay. Sa talatang 5, binibigyang diin ng talata ang malalim at malawak na pangangalaga ng Diyos sa sangkatauhan. Tinutukoy nito ang Diyos bilang siyang nagbibigay ng hininga o pinagmumula ng buhay sa mga tao at espiritu na lumalakad sa lupa. Sabi kasi doon, ang Diyos na si Yahweh ang lumikha ng kalangitan. Nilikha rin niya ang lupa at nagbigay buhay sa lahat ng bagay dito sa daigdig. So ito yung nabasa natin sa Genesis chapter 1, chapter 2, no, yung paglikha. Yan, naalala ko yung tanong, ilang araw nilikha ng Diyos ang mundo? Maraming nagsasabi, 6 daw. Buti pa sila alam nila. Ang nilikha ng Diyos sa loob ng 6 na araw ay yung laman ng mundo. Halaman, isda, ibon, tao. Yung mundo mismo, categorically ay walang nakakaalam noon. Ano po? Dahil bago yung mundo ay nag-exist na prior to Genesis chapter 1, verse 1 and verse 2. Ayan. So, mahabang talakay yan. Baka magdebate pa tayo. Okay. Itinatampok nito ang tungkulin ng Diyos bilang tagapagtaguyod ng buhay. Ang pinagmumula ng lahat ng nabubuhay na nilalang. Ipinahihiwatig nito ang patuloy na paglalaan at pag-aalaga ng Diyos sa kanyang nilikha, na binibigyang diin ang kanyang likas na mapagmahal at mapagmalasakit na pag-unawa, pagmamahal sa mga tao. Ang talatang ito ay naghahayag ng pandaigdigang plano ng Diyos para sa pagtubos at kaligtasan na katuparan ng kanyang mga pangako sa pamamagitan ng pagdating ng Panginoong Hesus. Itong propesiya sa chapter 42, ito ay bahagi ng plano ng Diyos na ginawa na niya noon pa man. Alam kasi ng Diyos kung ano ang magiging kahinaan ng mga tao. Babagsak sa kasalanan, magiging makamundo, sasamba sa Diyos-Diyosan. So ihinanda na ng Diyos ang kaniyang plano ng pagliligtas o yung redemption. At yun nga, mababasa natin ito sa aklat ni Isaiah, propesiya pa lamang, pero pagdating sa bagong tipan, yung aklat ni Mateo, ni Marcos, ni Lucas at ni Juan, na andun yung katuparan ng pagbaba ng tagapagligtas, ang Panginoong Hesus. Ang talata ring ito ay nagpapaalala sa mga mananampalataya ng soberanya ng Diyos at nananawagan na kilalanin nila at sambahin ang Panginoong Hesus bilang ang pinakamataas na pinuno ng sansinukob, ang imahe ng Diyos bilang ang nagbibigay ng hininga at espiritu ay nagbibigay diin din sa malalim na koneksyon sa pagitan ng sangkatauhan at ng Diyos na banal, na sumasakop sa malalim na relasyon sa pagitan ng tao at ng Diyos na lumikha sa Kanya. Nung una pa lang, na-establish na yung relationship between God and human. Sa panahon pa lang sa garden, kay Ikay, kay Adan at kay Eva. Kaya lang itong relasyon na to ay temporarily naputol dahilan sa pagpasok ng kasalanan. Kaya nga gusto itong maibalik ng Diyos, so ginamit niya yung kanyang nag-iisang anak, ang Panginoong Hesus, para ma-restore ang relationship na ito.
At ito ay nangyari, nababasa natin sa John chapter 1 verse 12 na tayo ay inari uling anak ng Diyos dahil tayo sa ating pananampalataya at pagkilala sa Panginoong Hesus. Okay, binabanggit din sa talatang, mga talatang ito yung misyon o yung gawain ng piniling lingkod. Nagpapakita na ang Diyos ay tumatawag at nagbibigay kapangyarihan sa kanyang mga tinawag bilang kanyang lingkod. Sa konteksto ng kabanatang ito, ang lingkod ay tumutukoy sa Panginoong Hesus bilang Mesiyas. Subalit sa ibang sitwasyon, sa panahon na at konteksto, ang Diyos din ang tumatawag sa ibang mga manggagawa at lingkod, kagaya sa ating kapanahunan ngayon. Ang Diyos ang tumawag sa mga pastor, sa mga mang-aawit, sa mga tagapangunan ng simbahan, sa tagapangunan ng pananalangin, at iba't iba pang ministeryo. Yun nga, nabanggit ko na rin kanina, doon sa 2 Corinthians chapter 4 verse 1, ay binigyang diin doon na ang bawat paglilingkod ay nanggagaling at ibinigay ng Diyos. Walang sino mang lingkod sa mundo na hindi tinawag at itinalaga ng Diyos. Kaya nga napaka-importante noong salitang calling o yung purpose mo sa buhay. May mga taong nagpupumilit na maging pastor o maging lingkod. Subalit nakakalungkot, minsan hindi po talaga tinawag ng Diyos. Kaya ang nangyayari po, palpak, nagkakaloko-loko ang gawain. Well, hindi ko nababanggitin, pero meron ako mga kilalang ganoon. Talagang ayaw umalis sa tungkulin bilang pastor, kaya lang pag inobserbahan mo, talagang malayo Baka iba yung calling ng Panginoon sa kanya, pero nagpupumilit. Observation ko lang po, at nababanggit ko rin dito sa church. Ang lahat ng totoong tinawag ng Diyos bilang pastor ay sa una umaayaw. Ayaw niyang magpastor. Pero bandang uli wala siyang magawa kasi doon siya tinawag. Samantalang mayroong mga taong, alam mo yung parang kapit tuko sa posisyon bilang pastor, minsan yun ang hindi talaga tinawag. Kasi kung ikay tinawag talaga ng Diyos na maglingkod, kahit hindi ka kumapit dyan, ibabalik at ibabalik ka ng Diyos. Itadaling ka ng Diyos sa iyan. Dahil yan ang iyong purpose, yan ang layunin ng Diyos sa iyo or sa atin. Ayan. Ako mismo naranasan ko na umayaw sa paglilingkod, umayaw ako sa pagpapastor. Ayoko talaga, pero wala akong magawa dahil dito ako dinala ng Panginoon. So marami pa diyang mga umaayaw, sayang ang panahon kasi wala namang kayong magagawa. Okay, punta po tayo sa verse 6. Sabi dito, akong si Yahweh ang tumawag sa iyo sa katuwiran. Binigyan kita ng kapangyarihan upang pairalin ang katarungan sa daigdig. Meron tayong bisita, si Dr. Art Esmalia. Yan po yung nagtuturo sa atin ng counseling. Ayan. At napakasipag, napakabait ng tao. Powerhouse. Yan. Atin po kayo ng seminar sa Powerhouse sa June. Kailan ba yun? August 9 yata yun, doon sa church ni Pastor Art. Okay. Ang talata ay nagsasalita din tungkol sa lingkod. Tungkol sa lingkod na ibinigay bilang katuparan sa tipan para sa mga tao at sa isang liwanag para sa mga hintil. Calling po, sabi ni Pastor at kuliling daw. Okay. Isa sa mga pangunahing tema sa talatang ito ay ang ideya ng banal na pagtawag at layunin. Pinagtitibay ng Diyos na ang piniling lingkod ay tinawag sa katuwiran, na nagpapahiwatig na ang misyon ng lingkod ay naaayon sa kalooban at katuwiran ng Diyos. Ayan, baka yun yung kuliling, Pastor? Kasi, pastor, pero iba ang ginagawa, hindi ayon sa katuwiran ng Diyos. So, nagsasarili, ay napakadelikado po yun. At minsan, inaari niyang sa kanya ang church. Siya ang may-ari ng simbahan, so mali po yun. Yan, hindi po yung calling, ayan. Okay. Tinatampok nito ang kahalagahan ng pagsunod sa patnubay ng Diyos at pagtalima sa kanyang pamamaraan, sa kanyang sistema, sa kanyang proseso or estratehiya, kung saan ang lingkod ay itinalaga at binigyan ng kapangyarihan ng Diyos para sa isang tiyak na layunin o misyon. At tandaan natin, hindi pa tayo naging tao. Ang sabi nga sa Efeso chapter 1 verse 4,
bago palikhain ang pundasyon ng mundo, ay tinawag na tayo, pinili na tayo ng Diyos. Alam ng Diyos kung anong gagawin natin, kung ano saan tayo maglilingkod, at kung paano niya tayo tinatawag. Ayan. Sa King James, binanggit ang mga salitang, at hahawakan ang iyong kamay, and will hold thine hand. Naalala ko lang yung awitin sa isang yung sa Family Matters, may isang kanta doon, ang sabi doon ay sa hawak mo. Ayan. Binibigyang diin ito ang tema ng banal na proteksyon at suporta. Ang Diyos, pag tumawag siya ng kanyang mga lingkod, siguradong kanyang aalagaan. Siguradong kanyang aayusin ang buhay. Well, may mga pagkakataon na pinaparanas ng Diyos yung mga kagipitan at kabigatan sa buhay. Bakit? Kasi nabanggit nga ito ni Pastor Dennis, kasi minamature tayo. Tayo ay pinapaging ganap ng Diyos. Kasi nga ay hindi hahayaan ng Diyos na ang kanyang mga tinawag na lingkod niya ay manatili sa buhay na makamundo. Isinasaayos ng Diyos ang ating buhay unti-unti, day by day. Hindi ko pa pinopromote ang day by day ni Pastor Ed Lapis kasi may mga issues po iyan. Ayan. Ibig sabihin, araw-araw, binabago tayo ng Panginoong Diyos. Ayan. Isa sa nabanggit na pag-usapan namin kaninang umaga dun sa devotion, kasi meron tayong mga nararanasang problema sa ministry. May pagkakataong nagkakasamaan ng loob, nagkakatampuhan, pero isang paraan yon kaya na nagpapakita na tayo ay isinasaayos ng Diyos. Refinement, pruning, ano pa yung isang term natin sa chiseling. Ayan, iniaayos tayo ng Diyos para maganap natin ng buong buo kung ano ang plano, kung ano ang gusto ng Diyos at in the end ay mabigyan natin siya ng kaluwalhatian at karangalan. Kung tayo'y naglilingkod ayon sa ating sariling kaparaanan, ayon sa ating sariling gusto, o kaya naman ay maipakita lang natin sa mundo na tayo'y magagaling o marurunong PhD, Doctor of Theology, talagang hangin ang dala. Puro kahanginan lang minsan, o puro kayabangan ang dala sa ministry. Nakakalungkot po yung ganoon. So, ayaw ng Diyos, hindi hahayaan ng Diyos na ang kanyang mga tinawag na lingkod, pastor ka man, mang-aawit ka man, o kung ano man ang ministeryo na ginagawa mo sa church, hindi hahayaan ng Diyos na ikay mamuhay ng hindi ayon sa kanyang kaluguran. Dahil ang Diyos ang tumawag sa atin, ang Diyos ang magpapanatili sa atin, ang Diyos ang magsasaayos ng lahat ng mga bagay na ating ginagawa. At ganoon ang mensahe ng mga talatang ito. Ang Panginoong Diyos ang tumawag sa Panginoong Jesus, ang Panginoong Diyos ang nagpanatili ng kanyang buhay. Kaya yung sa bandang huli, ang sabi ng Panginoong Jesus ay, Ama, kung maaari, alisin mo ang sarong ito ng paghihirap. Subalit, ang kalooban mo pa rin ang masusunod. At doon sa krus, ang sabi ng Panginoong Jesus, naganap na. It is finished. Tetelestai, Pero hindi ko pinopromote yung mga vlog ni Tetelestai. May mga sablay din po iyon. At may nahuli tayong kasablayan doon. Ibig sabihin like, it is finished, paid in full. Ibig sabihin, naganap na, nagampanan na ni Jesus Christ ang ministeryo na ibinigay sa kanya ng Panginoong Diyos. Ngayon, sa ating buhay bilang mga lingkod, pwede ba nating masabi na naganap na ang mga ministeryo o gawain na pinagagawa sa atin ng Panginoon? Well, palagay ko hindi pa. Ako, si Pastor Archidok Art, napakahaba na ng panahon na naglilingkod sa Panginoon. Ako, ganoon din, nandiyan si Pastor Dennis, pero hindi pa namin pwedeng i-claim na naganap na ang lahat. Kasi hanggang ngayon ay tinuturoan pa kami, isinasaayos at ginagabayan ng Panginoon. Ayan. Ipinapahiwatig ng talatang ito na ang ideya na hindi pababayaan ng Diyos ang kaniyang lingkod. Ngunit magbibigay siya ng patuloy na pangangalaga, proteksyon, pagtuturo at inspirasyon para patuloy na magampanan ng kanyang lingkod ang mga itinalagang gawain. Kaya kung meron man sa atin dito na tinatawag ng Panginoon sa partikular na gawain, syempre umaayaw tayong lahat. Pero tatandaan natin, hindi tayo dapat matakot. Dahil along the way, pag tayo'y tumugon sa pagtawag ng Panginoon, hindi niya tayo pababayaan. Ipoprovide niya lahat, i-empower niya tayo. Well, minsan kasi ay
may mga naririnig tayong testimonya, yung buhay daw ng pastor ay mahirap, masakit sa ulo, masakit sa dibdib, nakakagalit. Pero yun nga, doon nga tayo i-refine ng Diyos. Ang tawag nga natin doon ay breaking point. Doon tayo babasagin ng Panginoon para lalo natin siyang makita at makilala at mabigyan ng karangalan. Pag iniwasan natin ang mga bagay na yon, ay para sa akin po, personal ito, walang silbi ang buhay. Dahil hindi tayo kinakailangang mabuhay lamang sa lahat ng kasarapan at kaayusan. Malimit, maganda ay maranasan din natin ang mga kabigatan para lalo tayong lumago, lalo tayong umunlad. Kailangan nating mabasag sa maraming sitwasyon sa ating mga buhay. At yan po ang empowerment na ginagawa ng Diyos. Napaka-balanse, may hustisya ang Diyos na sa atin ay tumatawag. Yan. Sa verse 7, ang sabi dito, ikaw ang magbubukas sa mga mata ng mga bulag at magpapalaya sa mga bilanggo ng kadiliman. Meron pa ba sa inyo diyang bulag sa katotohanan? Meron pa ba diyang nakasara ang mga mata at hindi pa nakakalaya sa bilanggo ng kadiliman? Ayan. So ipanalangin natin na buksan na ng Panginoon ang inyong mga mata. Ayan. Kasama sa misyon ng lingkod ng Diyos ang pagbubukas ng mga bulag na mata, pagpapalaya sa mga bilanggo at pagiging liwanag sa mga bansa. Ang Panginoong Hesus ay naging literal na tagapagbukas ng maraming mata, pisikal na mata na bulag. Pinagaling niya, yung mga dating bulag doon sa Bagong Tipan, sa kapanahunan niya, ay nakakita. Meron pa doong nilagyan ng putik. No, I think John chapter 9 yata yun, no? So marami, hindi ko tanda lahat yan. Pero literal siyang nagpagaling ng mga bulag. Nakakita ang mga taong ito. Subalit, sa mas malawak na sitwasyon, ang Espiritu ng Diyos na ipinadala sa atin ay nagbubukas din ng espiritual na kabulagan. Maliban sa physical na pagiging bulag, mas malawak yung spiritual blindness na nararanasan ng mga tao. At ito'y impluwensya ng kasalanan at kamalian at ng pagiging makamundo. Mulat ang mata, pero nakasarado ang espiritual na bahagi kasi ang nakikita ay yung mga aspetong makamundo. Yung maganda ito, nakaakit-akit sa mata. Ayan. Kaya lang, hindi nagdadala ng espiritual na katotohanan at espiritual na paglago. Yung mga pagkakitang iyon sa makamundong sitwasyon, yan ay isa sa mga bagay na ginagamot ng Panginoong Diyos. Bulag tayo sa ganong aspeto eh. Kasi ang nakikita natin yung mga panlabas na kaanyuan, panlabas na kagandahan, hindi natin nakikita kung ano yung nasa loob nito. So tinatanggal ng Diyos yung ating, bakit hindi natin nakikita yung loob? Yung panloob kasi bulag tayo spiritually. So inaalis ng Diyos, ng Espiritu ng Diyos yung kabulagan na yon. At para makita natin ang buong katotohanan. At ito'y magdadala sa atin sa maayos na pagkaunawa, kumpleto, balanse, at pananampalataya sa Panginoong Diyos. Noon at sa kasalukuyang panahon, ang kagandahang loob ng Diyos ang natatanging paraan upang ang mga tao'y lumaya sa pagkabihag sa pagkakasala at sa mga gawaing makamundo. Ang parehong pahayag ng pagpapalaya sa bilanggo, o binanggit din dito yung pagpapalaya sa mga bilanggo ng kadiliman. Ito'y binanggit din sa Isaiah chapter 61, medyo malayo pa tayo. Nasa chapter 42 pa lang tayo. Ito'y chapter 61 verse 1. Sinabi doon, ang Espiritu ng Panginoong Yahweh ay sumasa akin sapagkat ako'y kanyang hinirang. So kaugnay nito, sinugo niya ako upang dalhin ang magandang balita sa mga inaapi, upang pagalingin ang mga sugatang puso. May mga sugatang puso ba dyan? Upang ipahayag ang sa mga bihag at sa mga bilanggo na siya'y lalaya. So Isaiah chapter 61 verse 1. At ito'y ikinote ni Dr. Luke sa Lucas chapter 4 verse 18. Binanggit niya rin itong mga pahayag na ito. Gayun din, siya ang naging liwanag ng sanlibutan. Sabi doon sa talatang 7,
Ikaw ang magbubukas sa mga mata ng mga bulag at magpapalaya sa mga bilanggo ng kadiliman. Ibig sabihin, namumuhay sa kadiliman. So, ang gagawin dito ng Diyos, palalayain sila at bibigyan ng kaliwanagan. Doon sa unang Juan, 1 John chapter 1 verses 5 to 7. Ang sabi dito, ito ang aming narinig sa kanyang anak at ipinapahayag naman namin sa inyo. Ang Diyos ay liwanag at walang anumang kadiliman sa Kanya. Verse 6, kung sinasabi nating tayo'y may pakikiisa sa Kanya, ngunit namumuhay naman tayo sa kadiliman, nagsisinungaling tayo at hindi namumuhay ayon sa katotohanan. Ayan, ngunit kung namumuhay tayo sa liwanag, gaya niya na nasa liwanag, tayo nagkakaisa at ang lahat ng ating kasalanan ay nililinis ng dugo ni Jesus na kaniyang anak. Ano bang ibig sabihin nito dun sa verse 6? Maraming nagkiklaim, nagpo-profess na sila ay born again Christian, na sila ay aktibo sa church, may ministry. Pero ano bang klaseng buhay mayroon sila? Ayan, namumuhay naman sa kadiliman. So, ang sabi dito, kung ganun ang ginagawa mo, ikay nagsisinungaling dahil hindi ka namumuhay sa katotohanan. So, itong mga talatang ito, 1 John chapter 1 verses 5 to 7, ito'y hindi lamang salita, ito'y hindi lamang paalala. Salip ito ay nagtutulak sa atin, humihikayat, na kung talagang ikay nanampalataya at talagang kaanib, may relasyon ka sa Panginoong Hesus, mamuhay ka ng totoo, mamuhay ka ng tama ayon sa kanyang pamamaraan. Sabi sa 2 Corinthians 5:17, ang sino man nakipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. At yung konteksto noong Ephesians chapter 2 verses 1 to 7, we were a regenerated being. Dating patay, pero muling binuhay. Dating patay dahil sa pagkakasala, subalit muling binuhay. At dahil sa kagandahang loob ng Diyos, tayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. Ayan po. At dahil tayo nanampalataya, ay ligtas tayo, anak tayo ng Panginoong Diyos. Okay, nagpapakita rin ang mga talatang ito ng pagiging katangi-tangi ng Diyos. Binibigyang diin ng talata ng kaluwalhatian ng Diyos ay hindi ibinigay sa mga Diyos-Diyosan. Nasa verse 8 na yan. Itinatampok ang kanyang natatanging pagkakakilanlan at layunin, identity, sovereignty. Ang pagkakaibang ito sa pagitan ng tunay na Diyos at huwad ng mga Diyos ay nagpapatibay sa papel ng lingkod na pagsisiwalat ng nag-iisang tunay na Diyos. Yung pagpapakita at pagpapakilala, sino ba talaga ang Diyos? Kasi maraming Diyos-Diyosan. Well, alam natin sa konteksto ng Isaiah, ay ang mga tao talagang nahumaling sa paggawa ng Diyos-Diyosan. At sa panahon naman natin ngayon, ay marami tayong mga Diyos-Diyosan pa rin. Okay, magandang gabi kay Rick Ursa. Maraming Diyos-Diyosan, yung mga bagay na sinusunod natin na taliwas sa kalooban ng Diyos. Minsan yung ating mga pangarap ay nagiging Diyos natin. Minsan yung ating mga asawa, mga katipan, o kung sino-sino pa na mas pinapaboran natin laban sa Diyos, yan ay mga nagiging Diyos-Diyosan. At malimit, pera ay nagiging Diyos natin. Yan. So, hindi lang puri bulto o imahe ang Diyos-Diyosan. Minsan yung sarili natin mismo ang nagiging Diyos-Diyosan natin. Pinapahayag din ng mga talatang ito ang pagpapahayag ng mga bagong bagay or new things. Ipinapahayag ng Diyos na gumagawa siya ng bago, isang bagong gawain ng kaligtasan. Bago ito mangyari, ipinapakilala nito ang konsepto ng patuloy na gawain ng Diyos sa mundo at ang kanyang katapatan sa kanyang mga pangako. Yung iniwang pangako ng Diyos noon pa ay ginampanan niya or ginawa niya. So itong aklat ng Isaiah na tinatalakay natin, ito'y naisulat long time ago, napakahaba ng panahon, at ito'y nagkaroon ng katuparan sa panahon ni Jesus Christ sa bagong tipan. So ibig sabihin lamang, ang Diyos ay hindi sinungaling, siya ay hindi nakakalimot, tinutupad niya ang kaniyang pangako. At sa ating kasalukuyang panahon, yung mga bagay na binabanggit itong mga bago na hindi pa nangyayari, hindi lahat ng propesiya kasi ay nangyari na,
ay siguradong tutuparin pa rin ng Diyos sa ating mga buhay. Kung paanong paraan ng Diyos nung unang panahon, ganun pa rin ang kanyang paraan ngayon. Kasi ang Diyos ay hindi nagbabago, immutable. Okay, gumawa at gumagawa at patuloy na gagawa ang Diyos ng anumang bagay para sa ikapapakinabang ng mga taong nananampalataya at sumusunod sa Kanya para sa Kanyang karangalan at katuparan ng Kanyang mga plano at kalooban. Makikita natin dito yung resulta ng ginagawang ito ng Diyos. Maraming nakakakilala sa Kanya, maraming lumalalim. Yung mga tao na nag-aakala na ang Diyos ay hindi totoo dahil sila'y nahihirapan, lalong lumalalim sa Panginoon. Ano po, ang buhay ng pananampalataya ay hindi laging smooth, hindi laging maganda at maayos base sa pananaw ng tao. Subalit sa lahat ng sitwasyon na ito ay mayroong sitwasyon na ginagawa ang Diyos. Alam ni Pastor Dennis, yung sitwasyon ng Touching Lives, napakabigat ng sitwasyong nangyayari, pero nakita niya ano ang dahilan ng Diyos. At ito'y patuloy nating ipinapaunawa sa bawat kapatiran. Papaano o bakit nangyayari ang mga bagay na ito. Sa inyong mga personal na buhay, ano ba yung mga kabigatan na nangyayari o nararanasan ninyo? Baka may gustong baguhin ang Diyos. Baka may gustong basagin ng Panginoong Diyos sa ating mga buhay o sa inyong mga personal na buhay. So, atin pong pag-isipang maigi. O, papasok ko na naman yung Psalms 139, verse 23 and 24. Saliksikin mo ako, Diyos, kasi baka may mga nagagawa na kung mali o hindi ka lugod-lugod sa iyo. So, yan po, napaka-importante po ng mga bagay na to. Araw-araw, kaya natin binibigyang diin yung personal devotion at pananalangin, pakikipag-usap sa Diyos. Para makita natin ang kanyang kalooban, para makita natin kung saan tayo sumasablay, para maiayos natin ang ating mga buhay. Kaya mga kapatid, hindi ko na matadagdag at patahabaan ang tinatalakay ko sa gabing ito. Bukas natin ito itutuloy. Yung magsisimula tayo bukas sa verse 8. Pero ang isang bagay na gustong ituro dito ng Diyos ay yung pagsasaayos ng ating mga buhay. Kung paanong ipinadala ng Diyos ang kanyang lingkod, ang Mesiyas, ang Panginoong Hesus. Ang purpose ng Diyos ay ayusin ang buhay ng mga tao dito sa mundo. Dalhin sa liwanag, tubusin sa pagkakasala, ilapit muli sa Diyos. So ganun pa rin ang nananatiling purpose. Kaya nararanasan natin minsan ang kabigatan dahil hindi tayo lumalapit sa Diyos. Yung sitwasyon mo, kapatid, kayong lahat dyan na nakikinig at kasama natin, baka kailangan nating magbigay ng panahon sa devotion, sa pag-aaral ng personal na pag-aaral ng salita ng Panginoon, o kaya ay pananalangin. Nakakalungkot, minsan may mga Kristiyano na hindi nananalangin. O dito sa ating devotion na to, iilan na nga ang tao ng Touching Lives, hindi pa uma-attend yung iba. Nakakalungkot. So, maraming dahilan. Baha daw, umulan, lumang tugtugin na po yun. Noon nga Biyernes, nag-training si Doc Art sa Tagaytay, yung mga kasamang pastor, hindi umattend kasi natatakot na mabasa ng ambon. Ambon lang naman yan, pwede nga nagsuswimming nga tayo, lubog ang katawan natin sa buong tubig. Tapos yung konting ulan lang, matatakot tayo. Ano ba namang klase yan? So mga kapatid, dapat walang humadlang sa atin sa paglilingkod sa Panginoon. Manalangin, mag-devotion. Pamilya nga ni Ate Alma, walang internet sa bahay. O yan, pumunta sa church. Wala ding internet sa church, pero merong paraan. Kaya at least naandyan kayo ngayon at natututo, nag-aaral ng mga salita ng Panginoon. Ang ibang kasama natin dito, si Leia, ay nasa Poland pa ito. So kasama natin at nag-aaral ng salita ng Panginoon. Ayan. Salamat sa inyong lahat. So, nawa ay ipagpatuloy natin si Sister Gertrudis. Ito sa Santa Rosa, Laguna. So, medyo malayo rin. Pero basta't may pagkakataon na dyan. Si Pastor Dennis, Quezon City. Ayan. So, nakakatuwa po. Mga kapatid, tuloy-tuloy lang po natin ng ganitong gawain para tayo ay patuloy na lumalim. At gawin natin ang kaparaanan ng Diyos sa ating mga buhay.
at nabigyan natin siya ng karangalan. Makikita natin yung paghihirap na nararanasan natin ngayon, sa dulo nito ay pawang kapayapaan at katiwasayan. Yan, syempre si Pastor Claude ay nasa Atimonan, Quezon naman, si Irene sa Las Piñas. So iba't ibang lugar, at si Doc Art ito ay sa Onyx, sa Paco, Manila. Si Brother Rick ay nasa ibang lugar din. Ano po? Ayan. So salamat sa inyong lahat mga kapatid. Magpatuloy tayo. Yung kahit tayo iilan dito, tuloy-tuloy lang ang paglilingkod sa Panginoon, pag-aaral ng kanyang salita. Ito'y bilang tugon doon sa sinasabi sa ating aralin na pagiging lingkod ng Diyos. Ang Panginoong Hesus ay hindi siya nagdahilan ng maraming bagay para siya makapaglingkod sa Panginoon. Tayong mga lingkod niya sa ating panahon, wag na rin tayong magdahilan. Sige lang, gawin lang natin ang kaya natin gawin. Kasi ang isang iniwanan ng Panginoon dito na lesson yung empowerment. Hindi naman tayo gagawa o kikilos dahil sa ating sariling karunungan, dahil sa ating sariling kakayahan. Bumaha man yan, umulan man yan, marami pang susunod na bagyo. Tuloy-tuloy lang tayo. Naalala ko yung sabi ng isang taga Tracy Martires, Pastor, malakas pa ang bagyo, wag na muna tayo mag-Bible study. Alam niyo naman ako, suplado akong sumagot. Sabi ko, kapatid, tag-ulan ngayon, tag-bagyuhan. Pag inintay natin mahinto ang bagyo, sa summer pa tayo makakapag-Bible study. Pagdating ng summer, sasabihin mo naman, napakainit, Pastor, wag na tayo mag-Bible study. Kailan tayo mag-Bible study? So, yun po. So, tuloy-tuloy lang tayo sa paglilingkod sa Panginoon. Ayan po. Okay. So parang ang dami ko nang binanggit. Parang Sunday preaching na yata yung ating So salamat pong muli sa inyong pagsama. Salamat sa pagtatyaga. Late na ako, 8:44 na. Overtime na ako ng 15 minutes. No? So salamat mga kapatid sa inyong pagsama. Kung mayroon po kayong mga katanungan, ay wag po kayong mahihiyang magtanong. Ang dami nating kasamang pastor sa gabi pong ito. Salamat po sa inyong lahat. Tayo magwakas sa pamamagitan ng panalangin. Ama naming Diyos na dakila sa lahat, salamat pong muli Panginoon sa gabing ito. Salamat sa iyong biyaya, salamat sa mga anak mo na nakasama namin sa gabing ito sa pag-aaral. Salamat sa taga, salamat sa pagbibigay ng focus, ng commitment sa upang matuto ng iyong salita. Patuloy mo silang pagpalain at gabayan at patuloy mong samahan ang bawat isa sa amin, lalo na sa mga panahong ito na may mga trahedya ng bagyo, may mga kaulan at baha na pwedeng magpahinto sa amin. Pero salamat Panginoon dahil hindi kami napapahinto ng ganitong sitwasyon. Nawalan man ng signal ng internet, nawalan ng connection, ito pa rin kami at nag-aaral. Dahil meron kang opportunity na binibigay sa amin. Salamat po dakilang Diyos sa lahat ng ito. Amin pong iniaalay sa iyong lahat-lahat ng aming ginagawa. Salamat po sa empowerment, salamat sa provision mo, Panginoon. Pagpalain ka na ba, Panginoon? Ikaw po ang gumabay sa aming lahat. Sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Amen. Okay, so muli po mga kapatid, maraming salamat po. Tuloy-tuloy lang po tayo sa ating pag-aaral. Pagpalain kayo ng Panginoon. To God be the glory.